basa ang tibuok Roma 6 unya ato ang kunan and kawiling mahuman ra siya dahil makuan ra siya, covered ra siya sa 1 hour. Roma 6 unya mohamyo ko kung panangitan ng imong tapad ginita pa siya sa Roma 6 palihog ko kamang. Okay, salamat kayo. Roma 6, naa sa bagong kasabutan. Mahamyo ko sa tanan sa pagbaro. Ato lang ganiron o basa ang Roma 6. Pumunta sa uno. Busaon sa may atong ikasulti karon. Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayon. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa unsaon man nato pag padayon pag kinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo na sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon aron ingon na si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan o makasasala nga pagkataw gilansang na uban ni Kristo. Aron malaglag kini o dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. Kung namatay kita, uban kang Kristo, gituuhan nato na mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw o dili na gayud siya mamatay pag-usab. O ang kamatayon wala nay gahom imabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon na patay na sa pagpakasala. Apan buhi, alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Busa, ayaw na, paharia ang sala diha sa inyong mga lawas na may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailigon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon. Ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon o itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundi ilalom na sa grasya sa Dios. Karon unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kundi dili ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayon. Nasayran ninyo nga kon matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala o resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, mo resulta kini sa inyong pagkamataron. Apan salamat sa Dios kay bisan o kaniadto na ulipon kamo sa sala karon sa kinasing-kasing matinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nagawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala o nangahimo ng mga ulipon sa pagkamataron. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga kulong. Kung kaniadto, gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat na malaway o dautan. Karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong o sa balaan nga katuyuan. Kaniadto, sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulang na ninyo, kamatayon ra gayud ang sangputan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nagalagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosampot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.
Let's pray. Thank you, God. Thank you, Lord. Father, you are full of grace and truth. You are faithful. Your faithful love endures forever. And indeed, O God, there is none like you. Who is there like you, O God? There's no one. And Father, we humble ourselves before you, knowing that we can't do anything apart from you, O God. And may we fully submit to the Lordship of your Son, Jesus. And may we fully submit to your word, Lord. And I pray for today, O God, may you continue to open spiritual eyes. May you continue to open spiritual ears. May you continue to open the eyes of our heart for us to see spiritual truth in your word. Nourish us, O God, in Jesus' name. I pray, O God, na dili palabot nga mamulit ni, na walay kausap sa mga panghuna-una, sa mga pamaagi. Patag mong balaang presensya, mong balaang espiritu, nag-ministeryo, gayon ka namo, sa matag usa, individually as well as corporately, as part of the body of Christ. And Father, protect your servant from error, O Lord. Nang kulong lamang mo yung sangyaw, wala na ilain. Hide me behind the cross of Jesus, O God. And Lord, from start to finish, be the one to lead and guide. And whatever shall be accomplished, O God, we are very careful, Lord, to give you back all glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Roma 6. Di title lang ni ako Roma 6. Di personal na ako na as a believer of Jesus or as a Christian, I am already dead to sin. And I'm alive to God. Okay? Pwede ra mo repeat mo after me. As a Christian, I am already dead to sin. And I'm alive to God. As a Christian, I am already dead to sin. And I'm alive to God. Okay, na-convince na yung mga kagalingan? Amen. Okay, so sa Roma 6, si Pastora Sydel nag-introduce siya o tulong ka method. Paul introduces God's threefold method leading to sanctification. So, mga kaigsuunan, kung ato balik-balikon o basa ang Roma 6, imposible ka hindi ka mabusog sa akong kalag. Kaya nga ko nga bangkot mo it all you can kay siya. Marunod ka ng busog din kaayo ang Roma 6. So I know from Genesis down sa Padayag nga ang pulo buhi. Kay tinugdan man ang Ginoo sa kinabuhi, okay? Kinabuhi, kahayag, okay? And many more. So diri sa Roma 6, Paul introduces God's threefold method leading to sanctification. Pagkabalaan. Okay, kinapamantaan ni kinabuhi progressive sanctification means nga sa dihang midawatan ni Kristo Jesus nga kang Ginoong manluluwas, wala nagpabiling gahapon kaniadto ang atong pagtuo. Amen. Kaya ingon man si Apostoles Pablo diri sa Roma nga ang tawo punong matarong, o nahimo ta matarong dili tungod kay mas buotan ta kaysa sa ato ang silingan or ni kinsa nahimo ta matarong sinaagi sa atong pagtuo kang Kristo, ang tawo na matarong na kinabuhi siya sa pagtuo sa sugod hangtod sa katapusan. Imagine, sugod nagkinabuhi sa pagtuo sa sinugdanan hangtod sa katapusan. So pasagot-an na isip Kristohanon walay adlaw nga wa ta maglakaw sa pagtuo. Amen. Sinugdanan hangtod sa katapusan. So sa atong outline natay tulog na hisgutan sa Roma 6. Una, sa versikulo 1 hangtod sa 10, step 1. Okay, na may 3 methods, dihilang, God's threefold method leading to sanctification, pagkabalaan. Step 1, no. Kahibalo. Okay? And, kung sa man ang ako ang facts, mahibawaan, na nitulog kabuok din okay? They have been crucified with Christ. As a believer of Jesus, we have been crucified with Christ. Manang sa versikulo 1 to 3, ang ikaduhang bahin, we have been resurrected with Christ. Manang sa versikulo 4 to 5. And ang ikatulo, we are now both dead and alive. So, unsa ka ako nga patay, unsa ko nga buhi. Okay, so step 1, no. Kahibalo. Ikaduha, step 2 is reckon or believe. Okay?
Kung tanaw na to ang record sa dictionary, ordinary, Merriam's dictionary, to think or believe that is true. Hindi tuo ta. Kakaibalo, o niya ang sunod, pagtuo, believe or reckon. And step 3 is yield or give in. Okay, una, no. Sunod, pagtuo, believe. And then, ang ikatulong, last but not the least, yield or give in. Okay? O maghisgot sa takaron, na unsang klase, may duha ka klase nga, two kinds of yielding. Okay? Mo yield ka to wrong things, mo yield sa ta to right things. So, ato sa nang paghisgutan karon. So, alin ta sugod balik sa versikulo 1 to Gs sa Roma 6. So, sa step 1, okay, again, si Pablo introduces God's threefold method leading to sanctification. Step 1, no. Believers must be aware of the 3 facts. So, maning katulog, okay? They have been crucified with Christ, 1 to 3. Okay, they or we have been crucified with Christ. We have been resurrected with Christ, and we are now both dead and alive, meaning dead to sin and alive in the Savior Jesus Christ. And I am alive to God. So, di na ito i-misunderstood, mga kaigsunan, maning nasa Roma 6:1, di na ito i-misunderstood, brethren, na ang grasya sa Ginoo. Okay? Kaya, yes, God is full of grace and truth, according sa Juan 1, ikaduhang bahin sa 14. Okay? We have seen His glory, the glory of one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Jesus na. Amen? Okay? Siya man living word. Yes, God is full of grace and truth, but that does not grant us the freedom to continue in sin. Tingnan naman, opposite na siya sa giingon sa Scripture. So, kung mabasa lang ganita sa 1 Juan, 2 Juan, at 3 Juan, mubo na tayo na siya. Ito ng assignment tanan sa balay. Ni idasig na basahon na to na magtutuo ni Kristo, unsa man siya nga klase nga kinabuhi, o unsa man siya nga klase nga kinabuhi ingon na nahiusan ako diha ni Kristo. O walay tunga-tunga. Okay, walay tunga-tunga. So, ingon si Apostol Pablo, busa unsa may atong ikasulti karon. Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Okay? I'm sure sa tanan, labi ng mga bata, ang Efeso 2:8-9, please recite. For it is by grace that is saved through faith. This is not from ourselves, not by works, so that no one can boast. So it's only by grace, by faith in Christ alone. So sa tubangan sa Ginoo, di ta kaingon nga mas kasabot jud ko kaya na niya, mas kuan jud ko dili. In the sight of God, kitang tanan, di ta makapanghambog. Amen? So, pinaagi sa grasya. So, dinhi, si Apostol Pablo, namutanan siya. Kung ako lang i-usap iyang question sa ako alang own term, kaya nakadawat man tas grasya o taluoy sa Ginoo, napasabot ba na nga ato lang i-take for granted ang grasya na inihatag nato pinaagi sa pagpadayon sa pagpakasala. Anyway, ikay mo na ko sorry Lord, kabaw ko nga sa 1 Juan 1:9, He is faithful and just to forgive. In other words, dili sincerely ang dili sincere ang pagpangayo pa sa ilo kanang mura I'm sorry Lord pero taw-taon na pud ha or ugma na sad ha. It's different thing sa tinuoray na nangayo gayo pa sa ilo nga nasubo gayo sa sala. Okay? So, in other words, tungod kay dako man ang grasya sa Ginoo, ang main question, mapadayon pa sala. Anyway, yung Ginoo mapasaylo naman siya. Ang Ginoo, dako man iyang kaluoy, ang grasya. Inaana ba itong attitude as believer of Jesus? Kaya kung in the light of scriptures, kung panaminan na to ang pulong sa Diyos, mga kaigsuunan, di kan tadris kangit-ngit, gidala ta sa marvelous light. I like that word, marvelous light. Di lang sa kahayag. Kundi gidala from death to life, from darkness to God's marvelous light. Gidala ta niya diha. Kamatayon, ipagaang taluwasan. Sa kangit-ngit, diagto niya sa kahayag.
Unya, isip Kristohanon, kita lang, pagkatanong na to, atong kaugalingon nga, ang ay ba magpadayon sa kong sala? Mga tigibuhan sa Ginoo nako. Naningon si David sa song na blessed is the man kuno whose transgression nalit na hinungduman sa Ginoo. Kung ato ng tagamtangon, blessed kayo ang tao, blessed kayo ang tao, kansang sala, hindi hinungduman sa Ginoo. Hindi? Amen? Kaya kung mabasahan na to, ang kaluoy sa Ginoo bago sa matag adlaw. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us, forgive our sins, and cleanse us for all our unrighteousness. All unrighteousness. So in other words, walay sala kada. Yun dahil na rin mapasay ko sa Ginoo. There's no sin too big that God cannot forgive. Paigo ang gibuhat ni Kristo, mananingon sa Hebreo. Gihalad ni Kristo iyang kinabuhi sa makausa o alang sa tanan. O sa tanang panahon. Kaysa gihalad ni Kristo yung kinabuhi 2,000 years ago, kinsa may 2,000 years old here. Kinsa man. Just imagine, 2,000 years ago, si Kristo Jesus, naghuna-huna siya nimo. Naghuna-huna siya nako. Para di ko managlag sa kalayo sa impyerno nga nagkagot, nagantos. Separation, eternal separation from God. Wala na siya good thing. Amen? Si Apostoles Pablo, as continue ko sa akong study, sa ESV, na Paul's opponents argued that his gospel must be mistaken, since, in their view, it led people to continue and sin. Paul will now show why their interpretation of his gospel is mistaken. So, ipadayag si Apostoles Pablo na misunderstood ninyo ang Ebanghelyo. Okay? Kaya kung tanawan nato sa daang kasabutan, hangtod sa bagong kasabutan, wa man i-contradict ang pulong sa Ginoo. Amen? Kaya sa panahon ni sa Genesis, ni Abraham, nahimot ang Ginoo ni Abraham tungod kay cute siya. Okay? Nahimot ang Ginoo niya, hindi konsiderar siya nga friend because of his faith. And kung tanawan nato sa bagong kasabutan, kinsa man tong tinuoray nga descendants ni Abraham. Katong taga-Israel lang yun. Dili apil pa. Katong tanang dituog bisalig kang Kristo Jesus nga Ginoo man luwas. So mo ko na ibalik-balik ni Apostoles Pablo sa iyang letters. Okay? So balik ta sa dos, dili gayud. Kaya tungod sa pagpakasala, patay na kita, busa-unsaon man nato pagpadayon sa pagginabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag ka nato nahiusak kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusak kita sa iyang kamatayon. As a believer of Jesus Christ, we have been crucified with Christ. O ako sa lang matanaw sa Galatia 2:20. O kanang Galatia 2:20, mga kaigsuonan, personal kay na siya nga verse nako. Kaya patugkad ko sa Ginoo na way back March 2008. Galatia 2:20. I have been crucified with Christ, and it is I no longer live, but Christ. Okay? Amen. The one who laid down his life for me. Akong kinabuhi. Ako nagkinabuhi. Niyan na naghalag sa kinabuhi ako. Dili na para ako. Kaya kung ako ang mathematics, ang kinabuhi nga gikinabuhi ako sa kalibutan taas kumpara nga ako nang gikinabuhi og alang sa Ginoo. Amen? Amen? Amen. So, kung ingon man nga gahapon ra ka nakadungog sa may balita o gahapon ra ka nituo or 5 years ago, 2 years ago, 10 years ago, atong isipon nga ang mga kaigsuonan nga kini kinabuhi para lang dinhi kang Kristo. Until sa last breath. And ingon man si Jesus, he who stand firm till the end will be saved. Imagine, he who stand firm till the end will be saved. So, ang ato ang decision yesterday, lahi na sad karon. Amen? Kay karon, lain-lain naman sad ang ato ang decision nga pagabo. Aton either kay karon, ganahan ko mag-church or di. And you decided na ang karon. Amen? So, every day is a decision either living for God or the other way around, for self. Or sa tuang, sa kalibutan ng mga kamaayo.
But it shouldn't be the case. As naingon ta nga magtotoo ko, believer ko ni Kristo Jesus, na ako personal na relasyon niya. Okay? Paul's gospel does not lead to more sin, since those who belong to Christ have died to sin. Amen? Sa Apostoles Pablo, okay, sa pagpadayag sa Ebanghelyo ni Kristo, ang Ebanghelyo, okay, tungod ra pagtuo, okay, na may uban ay pagtuo man, mas ganahan sila maningkamot sa ilahang pagkabot sa Ginoo. Yes, mao na to ang hibaw ang tanan, amen? Nagdako ko ang mga kaigsuonan. Nagdako ko religious na school from size anyos to size anyos ko hanggang 16. Daghan kay ritualis. O gab ako ang amo asang panimalay daghan kayo ritualis. Og sa grasya kaluoy sa Ginoo nangutana ko high school ko. Mayon sa ko 15 ko. Unsa man nga klase nga pagsimba nga dawaton sa Ginoo? Kani mga pangbuhat nga mga by month pa or kuan mo dyan buhaton, pinani dyan mo hanggang buhay. Di kinahanglan eh. What is the kind of worship that God accepts? Ang saka lang ang question is, kani tanan akong gi-practice, gisugo is Ginoo. Muna akong 2 questions. 15 ko. Magahinumdum ko karon. And then sa grasya sa Ginoo na ko igsuon, kailangan mo atibanan. Si Pastor Sydel, si Pastora Sydel, ika-share sa niya sa gospel, siya may nag-encourage na ako na mo-attend of youth. Mana ako i-encourage kanang ginikanan, kanang may isuon, na binagmahuwag ka. Mana ko encouragement, kaya guest man ko, kinamanghuran ko. Isip maguwang, dad-a ang imong manghod sa Ginoo. And I tell you, karon magkilak-kilak akong isuon sa akong pagpasalamat niya. Nakalimot gani siya sa ubang mga butang na yung buhat. Pero magkasulti ko karon niya. What if wa siya ningon ako? Kaya nani tiba na masang Bible. High school ko. Kani tiba na bahasa ng Bible. Moy tubag. Dili mo ko palabot, di ko tubon. Dili basa ko. Grasya ra ko sa Ginoo. Amen. Dili ko sa New Testament and God answered my 2 questions. What is the kind of worship that God accepts? O unsa nga kaning tanang gi-practice nga gitudlo sa eskwelahan o sa panimalay, gisugo ba sa Ginoo wa? Ug sa grasya sa Ginoo, ang tanan nga wala ko lagi nga wala kinahanglan na diha ako giundang. Kay murag bag sa akong nawon na kapoy-kapoy lang ko. Nga wala ra man di ay credit in the sight of God. So again ako i-encourage, especially maguwang ka. Dili nimo siguro imanghod nga may ay di ko, pero kaingon ko sa taas na porsyento sanong na imong manghod. Kaya mga manghod nagtanaw sa maguwang. So careful lang ka kung unsa ang imong giset nga example bati ba o nindo. And again, isip manghod nagtanaw ka sa imong maguwang nga nanagko. Ganang sila music, ganang sila sports, wala ni attend sila church. Rebellious man ta by heart, isip nga mga bungang adan, amen? Pero sa taas ng porsyento ko ang igsuon nga nagpakabana sa iyang manghod, mamati gaya na. Amen? Ay maka-attest ko anak. Until now, magsili kong blessings, mga batanong labi na nakahibaw kung maguwang siya. Dad-a yung manghod, dad-a yung manghod. Kaya kausaran yung invite ako manghod na ko. Pwede na sa church, sanong naday ko. And sa gracias Ginoo, namati na ko ever since. Do wa sa nagpasabot nga straight akong dagan. Lain-lain akong dagan. But at the end of the day, ang Ginoo ra gyud na akong gikinahanglan. Amen. Makasatisfy. I like that word nga when we are more satisfied with God, He is most glorified. Mas mahimaya siya kung satisfied ra ta diha sa Ginoo, mas mahimaya siya sa ato ang kinabuhi. And nagsige po ang pahinumdum sa kagalingon na mas mahimaya ang Ginoo kung satisfied ko niya, mas the more na mag-glorified siya sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi. So, sa atong baptism, okay, nakita na ko din sa stress, nasayod ka mo, nga sa pagbunyag na ito nahiusan kita kang
Kristo Jesus busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag nato gilubong kita uban kaniya og niambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa may mayaong lahom sa amahan. Kita usab ang ngay magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. So ang baptism mga kaigsuonan may mga lain na pagtuo na okay, nituo ka ni Kristo, plus ni Kuan, o niya di ka maluwas kung di ka pabautismo. Okay? Kristo plus. Okay? Atong sabton, isip Kristohanon, baptism is an outward, physical symbol, simbolo siya, of the inward, spiritual conversion as a Christian. Nideklarar ka sa ibuong kalibutan na patay na ko sa sala, buhi ako ng Kristo. Imong gideklarar, imong gisulti sa tanan. And again, sa panahon gani ni John Baptist, pag samyos may balita o paghinulsol, automatic silang nagpa-bunyag. Patay, dead to sin, alive to God. Symbol. Outward physical symbol of the inward spiritual conversion of Christians. And pwede sa nato ma-examine sa John 3, na born of spirit and water. Na tao pag-usab sa espiritu o sa tubig. Okay? Na may daghang mga explanation sa tubig. And for me personally, because water is word of God. Okay, si Jesus sa John 15, nahilo na mo tungkol sa pulong. And may mga pagkinsa man ang pulong si Jesus. Okay? Di natin itangtang na sa mga nga, ngayon dito Bible ka siya. Word of God ka siya. Okay? Again, word of God, siya, usarap. Sa mga ako nakisultin niyo, ako man eh. Amen? Word of God, o ang Ginoo, siya na. And we are resurrected with Christ Jesus. So, ang bautismo, nag-picture siya of a person, ginubong, niya raised to a new life with Christ. Submersion, underwater, and emergence from water. This symbolizes the person's union with and incorporation into Christ by the action of the Holy Spirit. Hence, they now have the power to live in newness of life. Ganaan ko atong word. As a believer of Jesus Christ, we have now the power na taga-home sa pagkinabuhi. Diha sa bagong kinabuhi. Amen? Gahom. Hello? We have the power to live in newness of life. Kasi Kristo, nabanhaw siya, gikan sa kamatayon, pinagis balang espiritu, mo ng balang espiritu nga nagpuyo sa usa ka magtotoo. Amen? Kung ang balang espiritu, nakabanhaw siya patay, makausap siya nimo nako. We have now the power to live in newness of life. Imposible na usa ka tinuray nga Kristohanon dili mamunga gina siya. And ang akong challenge natong tanan, kung panaw ka, wala ka na usab. Ang akong pulong mo, gihapon. Sa mag-ingan ni Pastora Sydel ganina, nga ako sa kabakakon ka ni Adto, sa nga nakadawat sa grasya kaluoy, sa Ginoo pinaagi kang Kristo, makakon magnapod karon or di. Ato na pangtan sa kang kagalingan. So una balikason kay ko, unsa man akong pulong karon? So una inani ko, unsa man karon? Again, kita mismo, ato ang responsibilidad na ma-examine sa ato ang kaugalingon. Kaya di man ang mabuhat sa pastor na murag polis na sige sunod, asa hindi siya sunod, bibili, kaya ko ikas kwarto, unsa na yung gitan audit, di man polis. Amen? Isip Kristohanon ang responsibilidad nato na ma-examine sa atong kaugalingon in the light of Scripture. Dili nato itandi atong kaugalingon sa uban. Kaya ningon si Apostol Pablo ana, di kawise. Nga, video na ito, itandi atong paguli, atong standard ba? Ang lain kong tao. No. Atong standard, ang basingan atong tanan. Kristo. Isip, Kristo. It's our responsibility to examine daily sa matag adlaw. Ingon man sa sinimana. Lord, iuminto ko sa kong magtuon nimo. Iuminto, Lord, ang akong mga pamaagi nimo. Masulti ko ninyo na ay duha kabatanon nako sa sa balay. Pwede dito stated. Babae, city na. Diha siya nako, kuan siya, padung siya grade 6. Nga, graduate na siya high school sa Grasya sa Ginoo. O nisulti siya sa iyang ginikanan na magpabilin siya sa church. O kag iyang ginikanan, dako ng milagro na niuyon. Hello?
O ako sa kabata, kato si Sherlyn, anong ubad, kato nakaalko sa lindan, kailan niya, gusto si Arvin, kalong na siya mulus, katuig. Okay? Ganahan sila magpailaw sa pamaagi, sagi, loob. We have now the power to live in newness of life. Nag-isip na yung kabatan noon, mas nakita na ako na Lord, gamay pa kay akong luma. Gamay pa kaayo akong pasensya. Ako nang examine kada adlaw. O before ko magawa sa kwarto, ako nang ipangayo. Ang ako ang pasensya kahapon, mas dungagan karon. Ang ako ang hugma kahapon, mas nadungagan karon. Ano man, di mo ko kabuhat. Kaya nga naman, labi na yung mga sitwasyon nga mga pamaagi, kung di man ko ganahan, magamahan ra ko sa daang side. Amen? Ang tawag nato nga mamungata diha sa Espiritu. Fruit of the Spirit, isang fruits of the Holy Spirit. Fruit of the Spirit, love, joy, gentleness, goodness, kindness, faithfulness, self-control. Gugma. Kaingon ko nga, lack, patay ko diha, gabi nagmatistingan. Kaingon ko nga, Lord, tagay ko gugma sa mga gugma ni Kristo. Amen? So, sa 6 to 10, we are now both dead to sin and alive in the Savior Jesus Christ. Kaya nasayod kita ng atong daan o makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini o dili na kita maulipon sa sala. Jesus Christ freed us from the power of sin and death. Ang gibuhat ni Kristo nimo nako o sa tanang magtotoo sa tibuok kalibutan. Na ay tinuuray nga kagawasan sa sala o kamatayon. Kaya again, walay tao nga makaluwas din ko balingon, walay tao makausap din ko balingon, so kung di ta kausap sa kong balingon, o tumor di ta kausap ni pinsa. Amen? Tanan nag-iinanglan sa Ebanghelyo. Manang importante kayo mga kaigsuonan. Kung ingon lang kita Roma 6:23, Ebanghelyo na siya nga atong isulti sugod sa sulod sa atong panimalay, sa atong silingan, sa atong kaliwat. Na ay consequence ang sala, mao ni kamatayon. Yang may balitaon sa man, wakabiyae sa Ginoo sa atong sala. Na ay kaluwasan. Pinaagi kang isa ngalan. Daghan ba ngalan diha kama Kristo? Sige na mo si Kristo, kama si Kuan na paigo ang gibuhat ni Kristo. Amen? Dili Kristo plus. Si Kristo lang. We are alive in the Savior. So we should no longer be slaves to sin, for we have been crucified with Christ. Jesus died because He took sin upon Himself, but His resurrection demonstrates that He has defeated both sin and death. Iyang gibuntog ang kamatayon. Mana sa 1 Corinto 15. Okay? O death, where is thou sting? Asa man mo kalala? In other words, gibuntog ni Kristo Jesus ang kamatayon. And we are alive in the Savior. We are now to live in the resurrection power of the one who rose from the dead and is forever alive. Buhi siya hangtod sa kahangturan. And again, kinsa man ang imuhang gisanong kada adlaw. Again, dinhi makita nato sa Roma 6, kato daw sige nato sanungon. Mao to ako ang master. Hello. Katong ako sa pinaka-importante sa tanan always ba? Klaro kayo ni dinhi sa Roma 6. So atong hinumduman, manang balik-balik sa Roma, nasa Roma 5, na in the contrast ni Apostoles Pablo, kinsa ba si Adan? Sa may gibuhat ni Adan? Unsa sa gibuhat ni Kristo Jesus. Okay? So, unsa may normal pattern for us Christians? So may normal nga pattern sa atong pagkinabuhi as believers of Jesus Christ. Okay? It should be progressive growth in sanctification. In other words, pagka uminto
Momento ka. Kung usa ka taghagdanan, di mo ta dito sa nako ka ang sugod man tas ono, inan? Nya dayon 2, 3, labi na ang 2 ka sa 4th floor. Okay? Di matagulakang og dako. One step at a time. Pero again, ita mo punong progressive sanctification. Progressive growth in sanctification resulting in ever greater maturity and conformity to God's moral law and thought and action. Sa nauna o sa kinabuhi. Kaya kung sa'yo balik-balik na sa kauna-una, kung sa'yo kitinguha sa kasing-kasing, masugod ka sa dili, magawa sa atong kinabuhi. Hello? Di na itong madrama ang kinabuhi. Madrama sa usa ka minuto. Ang ikaduha, magawas yun. Kung dili tinuod. Amen? So kung sa mga nasa Roma 12, 1-2, nga ipabago na to sa Ginoo ato manahuna. Pinaagi siyang pulong sa pagpaminaw, labaw sa tanan, sa pagkinabuhi. Kaya kung ato ikinabuhi, mas mahinandong man nato. Na makarelate yun, especially ang ginikanan, di ba ganahan, ang ginikanan kung na-isulti sa anak, automatic mo sunod. Ganahan man ta, na mo sunod. The same way, atong kanang magaling ang isip anak sa Diyos. Kung sa man ko, i-reflex ang nato ang magalingon, ginikanan, kung mga anak. Okay? So, makonform ta. Kung sa una atong damgo, kalibutan nun, atong damgo karon, I want to be more like you, Lord. Mayon ta si Kristo Jesus dayag sa ako ang pulong, sa ako ang kinabuhi, natinguha ko, Lord, na dayag ka, na makita nila na ikaw gayon na ay gahong nga muusam. Amen? O mao na siya makapag-aghat sa mga tao sa pagduol ni Kristo. Muna challenge nato as believers. Amen? Challenge. Kaya again, magsige ta ingon basahang Bible. Labi na sa dili pa kayo matuo, dili kayo maminaw. Actually, ang ilang gitanaw ako ang kinabuhi. Mas nahibuman balikas sa niya sa ulan, balikas no ka sa kinsa ka nang iyang turuan, kinsa ka nang Kristo, no? Nasa una na siya ng lahi naman siya. Kanang utana to. Ganang kumakaton. Exciting kay na siya sa kinabuhi isip Kristo hanon na mga tanan, mga blit. So pihi ko namang at one time ang purpose nako sa maguwa magpatupira. Pero di man naman nalupi. Ari-ari diri ako kanang tupi siya nga nagtanaw mas layo ninyo kung tinto kayo na so pihi ko ano. Hello? Wala tupi siya share this gospel. Amen? Kaya dili na ako, sa Ginoo na, kaya di mo kita sa pagalingon naglakaw, ako gatubang sa pagalingon, hello? Kung tinto mo kayo mong mga mata, so tingin nga mo man. Ay pagsunod na ko, balik kay magpatupi, napakwato sa Cebu, naman diri sa Cebu na to. Kuha na siya, nag-pray ko niya, asa ka to siya, Lord, no? Mga pana, mga bata noon, classmate, best friend, nanong lahit-lagi kanila, mupya kayo sila, ikaw, di, ano naman, ay, ano ko, uy, best friend. Okay? Step 2, lesson. To think or believe that is true. We are to count our crucifixion and resurrection as accomplished events. Nag-accomplish events. Kumana? Amen? Ang tao na kadawat sa kinabuhi walay katapusan, dili ka nang madawat nato, ka ng last breath nato. Sa dihang ito, umisalig ang kinabuhi walay katapusan, naangkon mo na. Naangkon na nako. Amen? Huwag na ang kalipay. Manong walay adlaw, watay adlaw, nga di ta angay magpasalamat. Nagitay angay ipasalamat sa kada adlaw ang kaluwasan, gihatag sa Ginoo. Kaya again, kung nakita na itong dili ko angayan, dili ko takos, apan gibuhat ni Kristo, gihimpit niyang lakaw, di na ko mahimpit, maluoy siya na ko, lumo kayong hugman na ko. Kana may angay na to, ipuyan sa itong una-una. Kaya naging tayo reason to live. Bala na ko isod, imuntiyan. You have reason to live. Nga naman, ang pinaka-importante sa tanan, gibuhat ni Kristo para nako. Manang walay mawa sa gisod, alam sa Ginoo. Okay, unahon lang siya sa tanan, and all these things shall be added unto you, clothing. Sinina, inom, atong ikaon. Saad man na sa Ginoo ko, at examinon, saad siya. Saad. Hello, saad. Promise. Unahon siya. Seek ye first God's kingdom, and all these things shall be added unto you. Kanahan siya nga dili na mo raise
alisin ang imong agtang sa kaduol, sige lang kag kahadlok sa ugma. Ihapag ni Kristo. So, seek ye first God's kingdom. O kinigtanan ni mo hang di kabalak-an na di nakakatubo ngayang all these things shall be added unto you and ma-release ka na. Tagaan ka kalinaw. Amen? Reckon, believe that we are to count our crucifixion and resurrection as accomplished events. Know and then believe. So we are dead to sin. It means that wala natin gugma sa sala dapat. Manuhit na siya pero lainan ka. Sama nga nakatulog tagtai. Di man nato isud sa church. Mag-atog yung tas gripog atong hugasan, manabon magigta, kay paiman. We treat sin as tae. Kaya nato siya isud. Atong pahugasan sa Ginoo. Dapat wala na ang gugma sa sala. Kay ang psalmist no, at one time na nibasa ko, kuningon ta na tay gugma sa Ginoo. Atong kasilagan ang evil, ang wickedness, ang sin. Yan i-speak ko na ko. Short lang ka siya. To those who love God must shun evil. Period. If ingon ko magtotoo ko ni Kristo na ko'y gugma sa Ginoo, na ko'y personal na relasyon sa Ginoo, dapat takot ko sa dili friend. So na friend me, but now dili. Mungagbay na siya pero dili ko. Manuktok na siya, di na ko pasudlon sa grasya sa Ginoo. Mga importante kaayo ang pagbasa. Importante ang pagpaminaw. Importante ang paghina. Hindi para sensitive ka kung pamaagi ni Ginoo dili. Kaya desisyon na plano pero mali gusto ni Lord dili. Mas sensitive. And all the more na mas ganahan ta mo please niya. Malipay siya. And na certain closeness na dili kabayaran. Amen. To those nga nagtinguha lang na ganahan ko nga malipay ka Lord. And I tell you, lipay ka pirmi. In the midst of kawadon, lipay ka pirmi. In the midst of problem, ano usay bingon sila na crazy nang siguro ni bayhan na. Smile maghihapon now. Dili nga naman, the joy of the Lord is our strength. Step 3, yield. Give in. Ang wrong kind of yielding, we are not to yield the members of our body as tools to wickedness. Dusi, busa ayaw, paharia, ang sala, diha sa inyong mga lawas, nga may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw. Mando ni siya, dili siya optional. Ayaw. Ganahan ka, di ka mabalik sa sala, busa, ayaw. Paharia, ang sala, diha sa inyong mga lawas, nga may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab, ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas. Mata, tiil, dunggan, kamot. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa dawtang katuyuan. Noon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon. Ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Sa una, the old has gone, the new has come. Ano to? Gamiton alang sa matarong na katuyuan. Pag ato ng pirmi itudlo sa pagkagalingon, dili lang sa matagalingon na itong malunggan. Kita mismo, musamyaw sa atong kaugalingon, labi na siya ganahan, di na ako ihalad ang unsang bahin sa lawas alang sa dautan, kundi sa matarong lamang. Kinahanglan nga dili na kita magpaulipon sa sala kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios. So, ang wrong kind of yielding, unsa man, i-yield sa dautan, dapat dili na. Unsa man right kind of yielding. Ang right kind of yielding, makita na to sa ikaduhang bahin ko sa 13, ato na nabasa, hangtod sa 23. Karon unsa man, magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios, dili gayon. Gibalik to ang verse 1. Amen. Di siya lisensya. Dako man kay grasya galo sa Ginoo, mapasaylo gayon siya, maiyaha man ang saad. Di siya lisensya, ang pabili Lord God Almighty. Kung ato examinon sa Bible, unsa man nga pulo nga gibalik-balik. Love, 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 love your neighbor. Faith, 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 faith in Christ. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
The right kind of living is ang part sa atong body ato lang a slave to righteousness, I should say. Slave to righteousness, katarong. Bahala na. Inyo kong sunobon for righteousness dito. E imo na siyang decision karon. Ayaw watang ugma. Karon, decision niya. Na I have to live for righteousness. Kaya kung based on experience, when you commit, ikaw mismo nipili. Yes, along the way na yung mga pagsulay, pero dili mausab ang imong decision. Dili mausab ang imong decision because you made up your mind. Amen? You made up your mind and committed to live for righteousness, for Jesus' name's sake, for His glory name's sake. Di commitment ka, di na siya na mausab imong nauna. I commit to live my life for you, Lord, for you alone. Mahala na miski unsa, miski batuon pa ko, miski di pa ko pakanon, di pa ko pasudlon. I don't care. For to me to live is Christ and to die is gain. Di na siya. So kung na rin paglutos, na rin suffering, welcome. It's part of life. And ang assurance is God is there. Nagod siya within us. Huwag mo taliya biyae, kaugalan ko ha. Kuyog man siya along the way, amen? He can go before us, do the battles for us, O Lord. And ang challenge, nato, we are to yield the members of our body as tools of righteousness. Sin will have no dominion over us. This is not a command. Dili siya mando, kundi saad. The sin will not triumph in the lives of Christians. Christians have a new status and new destiny. Na ibagong status, na ibagong destiny. And ang promise, di siya mando, kundi saad. Wala na ikaw ang sala nimo. Manang i-emphasize ni Brother Mel, genuine believer of Jesus Christ. Sayon naman may totoo ko, Christians ko, labi na sa gawas ko Kristiyano na church. Di na siya assurance na tinuray ka ng Kristo. Hanon. Unsa man garantiya na iya ka sa Ginoo ako? Ang si garantiya. Ang wala ang Espiritu. O ingon si Santiago na makita gayon ang kausaban sa ato ang kinabuhi. Proof na tinuray ang atong pagtuo pinaagi sa kausaban sa ato ang kinabuhi. So, when ko sa Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus na atong Ginoo. So, ang conclusion ni Apostoles Pablo, the wages of sin is death. Masagot sa dili na ay konsekwensya ang kamatayon sama nga sa giingon sa Ginoo sa Genesis ni Adan o ni Eva. Mamatay gayud mo. Tinuod? Tinuod. So na ay bunga ang sala. Wages implies that the punishment for sin is what one has earned and what one deserves. Mo'y angay himog nako. Kamatayon. Amen? Kay mas precious ang ebanghelyo mga kaigsuonan kung nakatagamtang ka o ako nga di ko angayan. Dili ko deserving ang walay sala mo gilansang dili ako. Hello. Kay ko mingon angayan jud kay ko. Ay dako kayo kang garbo. Okay? Lord, angayan jud kay ko inani na siya sad unyo ako sa di ay actually as believer of Jesus Christ. We are at the mercy of Christ. We don't deserve anything. Dapat ato ng tanawon, dili ko angayan o unsa. Labi sa tanan nga, very God, di man, o ihalad niyang kinabuhi para sa kong kaluwasan, dako kay na siyang butang dili gamay. Dili siya gamay butang. Nasilingan na ihatag ng paning mo, dili. Ang iyang kinabuhi, iyang gihalad para nimo, para nako. While we were still sinners, Christ died for us. Christ died for the ungodly. Wa siya ni huwag. Basta ka matawag si Sydel na ko, no? He chose. Dipili siya paghalad sa kinabuhi para sa atong kaluwasan. Again, kamatayon ray angay nato. Kalaglagan ray angay nato. Dapat atong susihan, atong pagalingon, ana. Para mas na-value ang gibuhat ni Kristo. Mas importante siya nga naman for the free gift of God is eternal life through Christ
Jesus our Lord. Libre nga gasa. Opposite siya of something one deserves. Kaning eternal life. Okay? Free gift, the free gift of eternal life is the opposite of something one deserves, which fits Paul's earlier emphasis on justification by grace alone. Grasya, God's unmerited favor. Through faith alone, trusting in Jesus Christ alone for justification. Kaya again, miskin saon na itong bali-bali ang pulong mga kaigsuonan, ang usa ka tawo mahimo siyang matarong at ubangan sa Ginoo pinaagi lang sa iyang pagtuo kang Kristo. Kung atong assignment ro, mo 4 ro, 5 balik-balik ka pinaagi bis pagtuo. The triumph of grace over the power of sin. Law does not and cannot conquer sin, but the grace given to followers of Christ triumphs over sin and death. Kadaugan dibuntog ni Kristo. Gitagaan nagkagawasan sa asaman, sa sala o sa kama. Yun din lang kani-kani na death, kalaglagan sa walay katapusan. And we focus ko here, wala kabiyai sa Ginoo sa atong sala. But the free gift of God is eternal life. In whose name? Sa ngalan, in Jesus Christ alone. Amen? Amen. If there's anyone na wala pa siya nakadesisyon nga commit gayud sa iyang kinabuhi kay Kristo, iyang Ginoo nga niluwas. And karon nakadesisyon ka nga Lord, akong giangkon na ako usa ka makasasala ug wala ko'y mabuhat. Kaya bunga sa sala kamatayon, busa na kinahanglan ko kanimo ug lawaton ko ikaw nga akong Ginoo nga niluwas. If there's anyone who wants to commit yang ikomentar yang kinabuhi kang Kristo ngayang Ginoo manluwas. If there's anyone ipalihog kag piyong sa inyong mata, iduko if kung naa palihog kong isa sa imong kamot para makahibaw ko nga naay giyahan sa pag-ampo. Anyone? Now this time you want to commit yourself fully tibuok, dili sinsiyo, dili salin, kundi tibuok ang imuhang pagtuo, pagtugyan, pagsalig kang Kristo. Ngayon Ginoo manluwas. Let's pray. Father, thank you, Lord. Oh God, I am limited, but you are not. Yung sa mong pulong, Lord, ang nabasa, sa pulong, Lord, ang natunan, I pray na continue, O God, to steer us. Turn cold hearts around, O God. Take away indifference, O Lord. And Lord, forgive us if mas taas na porsyento, Lord, we take you for granted. Please forgive. And I pray, Lord, teach us your ways. I pray, O God, na every person na nakadungog sa punong karon, abligi yan espirituhan sa labutan na makaangkol siya, na di siya tapos na luwason, apan imong gibuhator tungod sa imong nakangugma o kaluoy. O Lord, mapasalamaton kaayo ang usa ka kalag na naluwas o napasaylo. Ang salangkansan din ang hinungduman. O Lord, sa nagdesisyon kayo na sa matag-adlaw, want to live for you. Yes. Ang kinabuhi na naakaron, ikinabuhi nako, namo, sa Ginoo nga nihalad sa iyang kinabuhi. We are already slaves to righteousness. I am already slave to God. We are slave to God. And I pray, Lord, continue to work in our lives. And I pray for obedience, O Lord, doers of the word. And I pray to protect your word of truth that was sown, O God, na dili kawapon sa yawa, kung dili matubo, kung dili mamunga into 30, 60, hundreds, and even thousands. And use us and send us, O God, to preach good news to men, women, and children, courageously and fearlessly, for your glory, O God. Ipadayag namo na kami kahayag ug asin, isip nga giluwas ni Kristo, ang rason ni ana amahan para manimaya ka. Ug dili na para sa among kaugalingon. And I pray, O Lord,
We'll be very careful, O God, to meditate your word, to read it, O God, day and night, for us to be very careful to obey it. And as you promised, Lord, we will be successful. We will be prosperous. Oh God, you are a great blesser. We are not worthy, but Lord, you chose to grant us, oh God, success. You have plans for us, oh God, not to harm us. We have a future and a hope. Lord, all good things, all good and perfect gift comes from you. And you deserve, oh God, our lives. Our new lives, oh Lord, you deserve it. And Father, I pray. I pray for faithfulness. I pray for availability. I pray for teachability. I pray for accountability. I pray, Lord, help us to bear fruit. To bear the fruit of the Holy Spirit. And kami, Lord, na maka-influensya sugod sa among panimalay. O ingon man sa among mga kaliwat. Ingon man sa among mga kasilingan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Even for the grace gift and offering, we thank you. We praise you, O God, in Jesus' name. Amen.